Hingi lang po kami sir ng update dito po sa ongoing investigation ninyo sa pagkamatay nitong criminology student sa kamay ng Tau Gamma Phi Fraternity. I believe may mga naaresto na kayo na initially na dalawang suspect. May mga inaasahan pa bang maaresto na involved dito sa pagkamatay nitong biktima, General? Yes, tama po kayo. Sa ngayon po mayroon na tayong nasa custody natin na 5 suspect po at na-identify na natin yung iba pang kasama, no? Nakapag-identify po tayo ng lahat-lahat sila ay 16. At kahapon po ay nakapag-file na tayo ng kaso against doon sa 10. At ngayong araw nga pong ito ay inaasahan natin na meron pang mga susuko at pupunta dito sa Camp Karingal. So, doon po sa kanila mga pahayag, nagbigay na po ba sila ng mga statement nila, General, na ano po talaga nangyari? Bakit? Bakit kailangang, understandably, mga paddle, ginagamit lahat ng prat, gumagamit niya, pero bakit kailangan pasuin? May mga kagat pa raw, is this correct, General Maranan? Yes, tama po. Sa cursory inspection po natin nung cadaver, talagang makikita doon na may mga paso ng sigarilyo at yung sinasabing bite marks ay hinihintay po natin yung result ng autopsy. Ano? At base po doon sa in-execute na extrajudicial confession ng dalawang suspect na nasa kamay natin, talagang dahil more or less 20 nga yung nag-attend sa initiation rites, nahirapan yung ating biktima na yon naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Opo. General Maranan, this is Aljo Bendio, sir, no? Ano naman ang partisipasyon ng eskwelahan ni Aldrin Bravante dito at na-identify nyo na ba kung saang establishmento at sino po may-ari noon kung saan ginawa ang hazing for 2 hours? Yung eskwelahan po, yung PCCR, Opo. tayo po ay nagpunta mismo doon kahapon at nakipag-ugnayan tayo doon sa management ng PCCR at sila naman po ay fully cooperating with our investigation. As a matter of fact, sila po ay nagbigay ng mga school records ng mga involved na estudyante nila, kaya nakuha natin yung full name, addresses, and some of the pictures na nagpabilis ng ating investigation at pagkakilala dun sa ilan pang mga sumali dito sa initiation rites. Yung pong establishment kung saan ginawa ang hazing, sino po may-ari nun? Yung establishment po ay isang abandonadong building. Matagal na siyang abandonado. No? Subalit meron po doon na isang parang caretaker, kaya kinuha rin natin yung caretaker na yun at inimbestigahan natin. At I have directed my investigators na i-check kung sino talaga yung lawful owner ng establishment na yun. Yung malaking building na yun. Nagbigay pa po ba itong mga nahuli ninyo na mga suspect? Nagbigay pa ba sila, in-identify nila yung kanilang mga kasamahan, General? Yes, tama po kayo, Kong Erwin. Bawat yung nasa kamay natin na 5 ay nagbabanggit ng mga pangalan at pagkakakilanlan nung iba pa nilang mga kasama. Kaya na-identify natin yung iba. At kaya nga 16 na po ang ating na-identify ngayon. May sinabi ba sila, sir, kung bakit umabot sa gano'n? Nanggigil ba itong mga ito? We know na namatay ito sa bugbog, pero ano ba ito? Pinanggigilan nila itong tao na ito na pinaso ng sigarilyo. Ang alam kong usually mga hazing, palo lang ng palo. Pero ito, pinaso ng sigarilyo, may mga bite marks pa. Ano hong initial na sa statement dito mga suspect na nahuli, General? Kong Erwin, base sa aking personal na assessment, meron din kasi akong nakausap na testigo na malapit doon sa area. Napansin nila na yung mga kabataan na nandoon, itong mga nag-participate sa initiation rites na ito, nag-iinuman, at marami nga sila. Alam mo naman, napakadelikado kombinasyon yan, yung ganyang activity at saka alak. So sa tingin namin, mukhang yun ang
nag-trigger kung bakit naging ganyan na nangyari. So sa kaso po ay hindi na natin fa-filean din ang eskwelahan. Ano bang panuntunan niyan sa batas? Proseso po sa batas. Titingnan po natin yung pananagutan ng eskwelahan. Sinisili po natin yan kung may pananagutan sila. At once na kung mayroon, papailan natin. Although yung incident ay nangyari naman malayo sa eskwelahan. However, titingnan natin kung may liability pa sila. Pero ang alam ko, sir, panghuli na lamang na may mga chapter president yan. Hindi ba natin pwedeng isama na yung lang. mga chapter president or officials yan, Pangulo, Vice Presidente, para tumigil na ito? Dahil alam niyo ba, General, base sa aming research, 18 na ang napapatay ng Tau Gamma Fraternity since 2006. Nako, napakarami na po talaga. Oo, tama po kayo. Kasama po nating ididemanda yung chapter president at yung ilan pang mga opisyal ng fraternity na yan. Sir, dagdagan ko na naman ang problema mo. Hindi pa nga nakita ko na nag-inspection ka pa na, nakasimangot ka na. Dadagdagan ko pa yung simangot mo ulit itong fraternity na naman, itong Tau Gamma na naman. Alam mo ba, sir, na 18 na pala ang napapatay ng Tau Gamma simula noong 2006. 18 na namang estudyante ang napapatay nila. Lumabas yan sa investigasyon natin nung yung lately lang, mga February. ilang buwan pala nakaraan. February, sir, February. Opo. Yung may namatay na si Salilig. Salilig. Sa Buanga. Opo. Oo, lumabas yan sa investigasyon natin na gano'n na pala kadami ang napatay sa initiation nila. Opo. Sa hazing. Oo. Parang hindi effective yung anti-hazing law, sir, na life imprisonment. Ano kayang suggestion mo dito, sir? Meron tayong bago na pinail, no? After the hearing, joint hearing by Committee on Public Order at saka yung committee ni Senator Tolentino ng Committee on Justice. After our committee report ay nag-author si Senator Tolentino at co-author din ako doon sa panukalang batas na yon na i-amend yung 2018 pa lang yun na last na amend, no, yung anti-hazing law. 2018 pa lang at 2018 ngayon i-amend na naman natin at dagdagan pa natin ng papaspalawakin pa natin yung mga pananagutan ng mga dapat lahat ng tao na involved diyan. Yung kasama sa proposal doon sa amendment ng batas na yon ay yung lahat ng doon, no, sa fraternity or sorority organization, sila lahat ay mananagot, lahat ng miyembro yung organization mismo ay mananagot kapag may namatay o na-injured during the hazing na ginagawa sa kanilang initiation rights. Sila ay magbabayad ng 20 million yung doon sa namatayan. Pati na rin yung legal fees na attorney's fees na pabayaran ng parents. Then lahat ng mga miyembro na nandoon sa hazing kahit hindi actual sa initiation rights, kahit hindi actually involved sa hazing, no? Kahit na yung mga former na mga miyembro, former officers nila, mga advisors nila, na mga professionals na, yung mga graduate na, kapag andoon sila with wala silang ginawa para mapigil yung hazing, kasali pa rin. Ay kasali sila sa kakasuhan. Lahat ng officers nung chapter na yan na gusto mo sa gawa ng hazing. At yung sa school naman, para pasiguro natin yung doktrina ng loco parentis kung saan yung legal responsibilities ng school administrator at ng mga teachers na pangalagaan itong mga bata na ito as their second parents, no? O sinama natin doon na dapat yung school, kasi lumabas doon sa last hearing natin na yung mga eskwelahan umiiwas sa liability dahil accordingly, particularly nung school na pinanggalingan ni Mark Salilig, yung biktima, ay meron daw silang no sorority, mayroon silang ban, priority sorority ban sa campus nila. So sinasabi nila kung may mamatay diyan sa hazing, basta sinabi na nila na ban ang kuan diyan, hindi nila na-recognize. Pero right under their noses, nangyayari ang establishment, organization, activities ng mga fraternities na ito. Pero kwan lang sila, iwas puso lang sila na, meron kaming ban dyan, hindi namin recognize yan, pero wala silang ginagawa.
So nangyayari pa rin, may namamatay pa rin ng mga bata. So ang minabuti natin sa amendment is that yung mga eskwelahan, tanggalin nila yung policy nila na hindi nila recognition paternity. Instead, kanilang obligadong i-register itong mga paternity kasama na yung mga opisyalis at buong membership ng paternity sa school na yan. Pati yung police station kung saan nandoon yung eskwela na yan, magpa-record doon ng mga paternity, ilagay natin sa batas, yung kanilang membership para alam ng police kung sino nga hanapin kapag may mangyaring membro sa kanilang hanay, may mangyari. So, pati yung CHED, i-empower natin yung CHED na baguhin yung kailang charter na dapat meron silang active role in the control of the preparation of these paternities doon sa mga eskwelahan. Dahil, yun nga, basically, constitutionally, hindi talaga natin maban yung formation ng mga paternity. Sir, Dahil, yes. I don't know if you agree with me kasi may mga nag-usap-usapan ngayon, di ba? Sinusulong natin itong death penalty. Baka po pwede siguro isama na rin itong crime na itong hazing na ito sa death penalty kasi karumal-dumal ito at saka premeditated talaga ito. Pinaplano po ito yung pagpatay. Hindi naman po ito pwedeng self-defense lang or oops, teka na, sobrahan ko pala ng palo. Ito ay pinaplano na bubugbugin namin ito bukas. Ito, pag namatay, dapat kasama sila doon sa masintensya ng death penalty kung ito ay matutuloy itong death penalty. Anong tingin nyo, Sen? Dapat talaga kung Erwin, kaya advice ko sa iyo, bilisan mo na pag-akyat dito sa Senado. Easy, ayan na po napunta. Madagdagan kami ng kakampi para dyan sa reimposition ng death penalty. Dahil hirap na hirap kami kung Erwin, Senator Rapi magpapalusot dyan dahil nga kukunti lang kami na magkakampi. Kaya umakyat ka na para makalusot dito. Next topic, Tabas. Next topic. Sa totoo lang kung Senador. Maganda sana. Senador. Maganda talaga, Kung Erwin. Kung Yes. ituloy niyo na yan. At sa dami ngayon, salamat, heinous salamat. crime ngayon. Kasi ang lakas ng loob. Tayo. Ang lakas ng loob ng mga yawa na ni ba? Wala talaga. Oo. Alam mo na, mabuti sana Arjo, no? Arjo, kung nasobrahan nila yung hazing dahil lasing lang sila. Ang mahirap pa dyan kung yun ay nakatira ng droga. Baka nga nakadrugs Kaya yun. napatay. Suspetsa ko dyan. Suspetsa ko nakalasing-lasing na may droga pa na siyabo. Yun nga. Naghalo. Kasi hindi naman normal pag-iisip mo dito Natao kung ba, pala patsyunin mo na, bunalan mamatay. Mamatay sa palo. Diba? Sus, forbida. Senador. Sir. Nawa. Sir. Sir. Nawala. Sir. Nawala naman. Sandali lang, basta. Dito. Nasa barko ka daw? Yan. Ay. Ano ba yung cellphone mo, boss? Parang yan, mga Nokia na hanap-hanap lang na signal muna. Nasa isla ako. Isla pala. Nagre-relax. Okay, boss. Okay. Kaya nga sabi ko tawagan natin si Senator Bato. Ito maganda ito, dapat ibalik ulit sa Senado ito kasi maganda itong kausap at talagang diretso. Walang atrasan. Sabi ko, binawian mo ko. ilagay ko nga sa listahan ko, pinangayuan ako ng paglistahan. Gibutan ko dito, Senator Bato number 1. Gibutan ko na doon. Kung Erwin walang pagbubula, walang bulahan nito. Walang kasi maganda kasi yung mga senador na straight kausap. Kung ayaw, kung gusto. Yan. Hindi yung kailangan pa kumbinsin at nahirapan ka pa kasi ang trabaho talaga natin dito sa Senado ay talagang numbers. So we need you. Tumagdag ka dito kasi parihote ng isip ng pagdating sa public order. Pagdating sa public order, parihote na pag-isip. Kailangan ka namin.